Malamang nakikita mo itong personalidad na ito sa social media. Alam mo ba na yung tao na yan, na sikat ngayon, lalo na sa pagbebenta ng mga jewelry products, ay dati lang factory worker? Bukod pa dyan, bago siya mag-quit bilang factory worker, alam mo ba na hindi na talaga siya capable magtrabaho dahil may sakit siya sa puso. Pero hindi ito naging hadlang. Ang hirap ng buhay, ang sakit, para siya ay umasenso at lumago. Ngayon, ang tawag sa kanya ay The Jewel Fairy. Ako si Haina and I believe that they call me the Jewel Fairy. Mas maganda pa raw ang alahas na investment kaysa sa lupa. Gaano ito katotoo? I believe that it's a wearable wealth. Nasusuot mo siya, at the same time, tumataas pa yung value niya. It can pass on generation to generation. But it's also because every piece of the jewelry has a story. From factory floors in Japan to commanding trust in a global jewelry market, her journey is a study of grounded resilience and authenticity. She pioneered the language of wearable wealth, elevating fine jewelry from adornment to asset class. And her live-selling mastery now draws clients ranging from everyday dreamers to industry leaders and public figures. Before God opened doors along her path, who was Haina behind the splendor of success? Napakarami nating matututunan sa kwento ng buhay niya. Kasi sabi ng marami, kapag ka ikaw ay may sakit, hindi ka na makakagawa ng oportunidad sa buhay mo. Pero ngayon, matututunan natin kung paano nga ba yumaman kahit ikaw ay may sakit na at galing ka sa hirap. Hindi ko na patatagalin. Let us all please welcome ang ating bossing, Boss Haina Fu. Welcome, boss! Hello, Boss RDR. Thank you so much for having me here in your studio. Napakaganda ng studio. Ayan, thank you so much and I appreciate that. Sabi nila, mas maganda pa raw ang alahas na investment kaysa sa lupa. Gaano ito katotoo? For me, boss, I believe that it's a wearable wealth. It's a part of us na talagang nakikita mo sa sarili mo, kung ano na yung status mo sa buhay, that every piece of the jewelry that you are wearing, it symbolizes your status. Kasi di ba pinaghirapan mo ang bawat isang piece of jewelry that you have. And nasusuot mo siya, at the same time, tumataas pa yung value niya. And hindi kagaya ng damit, ng pagkain, pag nakain mo na, hindi mo na pwede siyang iluwa ulit para ibenta mo. Gaano katotoo na sa panahon ng kagipitan, ito ay good as cash? Ako, hindi ko masyado nire-recommend talaga yung when you buy, ang nasa mindset mo is isasanla mo siya or bebenta. Kasi the value of it can pass on generation to generation. Drastic palagi yung pagtaas ng jewelry pieces. Is it mainly because of the scarcity nature of the gold and silver and diamonds? Not only about the scarcity na sinasabi natin due to supply and demand, but it's also because we do believe that every piece of the jewelry has a story. So, lagi tayo nag-i-invest dun sa storya ng bawat alahas na meron tayo. Minsan nga may mga clients kami, boss, na it's not about the price itself, kundi para saan ba yung pagbibigyan mo? Dahil yung pagbibigyan mo mas importante pa kesa sa presyo ng alahas na meron ka. Usually, mga kababaihan ang mahilig sa jewelry. Sabi naman ng maraming asawang kalalakihan na yan daw ay gastos lang. Ako, hindi, boss. Kasi ang paniniwala ko dyan, may mama kasi, she's like, parang siya talaga yung tipong typical madam na pag hindi mo nabigyan ng alahas, magagalit siya. Pero when our business talaga went down, nag-rock bottom yan, yun yung something that survived. And my daddy really appreciated na mahilig sa alahas yung mama. Saang mga bansa na pinapagawa ang mga produkto ninyo? Actually, right now, we have Thailand, Japan, Italy, India, we also have China and Hong Kong. Anong bansa ang pinakamagaling gumawa ng jewelry? Ang pinakamagaling talagang gumawa ng jewelry is the three main country that we have is Japan, Hong Kong, Italy talaga. Bakit? Kasi yung craftsmanship nila na meron, very minimal lang yung tao na meron kami doon, but they able to really finish the jewelry nang napakaganda yung finishing niya. It really looks pang madam siya. It really gives you the statement piece. Dito yung mga craftsman, sila yung gumagawa ng jewelry mo. Yes. And then you sell it to our kababayans. Not only to our kababayans, right now, because they are working yung mga nasa ibang bansa na mga kababayans natin, is habang nagwo-work sila talaga while live selling, nanonood, pati mga boss nila nanonood na rin. So, even if mga foreigners na nakikinood sa kanila, napapabili na rin talaga sa kanila ng mga jewelry. Paano ka napunta sa ganitong klase ng business? Ano ang background mo? Sino ka? Ako si Haina and I believe that they call me the Jewel Fairy. Modesty aside, I came from a
well-off family naman. My mama is a Japanese and Filipino citizen, and Yeah. then papa ko naman is Chinese-Filipino businessman. Pabor ka ba doon sa mga magulang na, especially yung mga magulang na mayayaman or may kaya, na yung anak nila ay pahihirapan nila somehow, yung hindi nila i-spoiled pagka may kapabilidad na magtrabaho, may kapabilidad ng gumawa ng oportunidad? Pabor ka ba doon o mas pabor ka na dapat pamanahan ng negosyo, ng pera yung mga anak? Mas pabor ako talaga dun sa mga magulang na ini-start nila yung mga anak nila while they are young. Kasi ako, I started 10 years old pa lang. Na talagang tinitrain na ako ng papa ko magbantay ng tindahan, and then they will give us, kami magkakapatid, ng 100 pesos. Kada weekend yan. So that's the reason why siguro kung bakit ngayon dumating ako sa edad na to na alam ko talaga kung paano ko i-value yung pera at kung paano na kada hirap na bawat sentimo nakikitain is talagang mapahalagahan mo siya. Ano yung sinasabi lagi sa'yo ng magulang mo na nagturo sa'yo kung bakit ka ganyan sa buhay? Ano yung mga kasabihan na ito? And sa mama ko yung disiplina, to be always prim and proper, because that's what is the perceived value of people that surrounds you. Na kailangan kahit hindi ka lumaki na mayaman, kahit hindi ka lumaki na yung sabi mong alta sosyedad, kailangan alam mo na talagang maging maayos, maganda yung sarili mo. Hindi makikita sa sarili mo na galing ka sa hirap. Kasi para yung tao, mapagkatiwalaan ka nila kaagad, because aminin man natin o hindi, Boss RDR, first impressions last. Sa papa ko, lagi niya sinasabi yung palabra de honor. Palabra Word de of honor, honor. word of honor. Yung integrity mo. Kasi yung Yes. pangalan mo, kahit saan ka makarating, yung value mo, yan eh. So pag nasira ang credibility at integridad mo, yung tiwala ng tao, wala na. Mahirap siyang buuin. Naniniwala ako talaga dyan, Boss RDR, kasi I graduated bachelor's degree of pharmacy, married to Justin Food, factory worker kami talaga. I chose to be a factory worker or to work abroad. Gusto namin talaga na magsimula kami ni Justin ng from scratch. And kasama dun yung honesty and integrity that we built with them. You started as a factory worker. Saan? Sa Japan, boss, kasi I'm a Japanese descendant. Anong trabaho mo doon? Pinakahuli kong trabaho is sa Toyota. Baka isa ako sa nagtahi ng kanilang mga Alphard, kasama ako sa isang sa nagtahi ng seat cover noon. And then nakapagtrabaho din ako sa isdaan na dinadaing siya. Tapos nakapagtrabaho din ako sa factory ng labahan. Nakapagtrabaho din ako sa yung Yonikyu na brand. Brand siya ng mga hotdog, ng mga hamburgers na nakikita nyo pagka pumunta kayo sa mga supermarket sa Japan. Ilang factory din yung pinagtrabahuhan mo? Madami din, boss. Siguro mga 10. I acquired my residency sa Japan is 2004 after I graduated from college. And then, ano siya na on and off. Uwi-uwi ako dito sa Pilipinas. Pero ang pinakamatagal ko talaga nagstay ng Japan is 2012. That was the time na kakapanganak ko pa lang. 2016, I was diagnosed with heart condition. Akala namin that time it was dahil sa work. Kasi nagbo-work ako before. Papasok ka ng 6 a.m. Tapos may time na mga 3 a.m. ka na uuwi. Tapos you only have 3 hours sleep. Tapos pasok ka ulit. Actually, 8 to 5 lang naman talaga. And I never thought na yung skill ko sa pananahe is makikita nila na kaya pala nila ako pina-overtime ng ganun. It's because yung quality work that I give, yung kailangan ng Alphard. It was the time I passed out kasi hindi na kinaya ng katawan ko. That I was diagnosed with. Mayroon pala akong inborn heart problem. So hindi mo siya nakuha sa trabaho, buti nagkaanak ka in spite of the fact na meron kang inborn heart disease. Sabi ko nga, si Kenshin is miracle baby siya for us kasi ang galing sobra ni Lord na nalaman namin na may sakit ako when I already had Kenshin. Kaya nag-iisa lang yung anak namin. Kasi hindi na ako inallow din ng doctor to have another one. Nung na-discover na may sakit ka sa puso, kailangan mong huminto ng trabaho. Sabi mo, aksidente nyo lang na-discover tong business na to. Paano nyo siya na-discover? Unexpected business siya sa amin ni Justin. Kasi nung 2012, we went to Japan kasi na-call out na kami ng immigration that time. Na-overstay na kami ng Philippines. Dapat mag-stay kayo na mas mag-stay maraming- kami sa Japan. Painful sa amin yung pagpunta namin na yun kasi we did not expect it to happen. Kasi akala namin magre-renew lang kami and then immigration called us out already to stay in Japan. Eh, naiwan yung anak namin which is 5 months old. Pero napilitan kami that time to stay. So sabi ko, I can no longer work. So how can I compensate myself and my family na hindi mahirapan si Justin na makompensate yung pamasahe ko back and forth dahil yung mga tao kung ano yung suot ko, like friends, family. Di ba sa Facebook no, magpo-post ka ganyan. Tapos sabi nila, ay, ang ganda ng shoes mo, pwede kaming pabili. Di ako naman bibili. Generously bibili ka for them. Siyempre magbabayad sila pero libre mo siyang iuuwi. And then yung earrings mo, yung damit mo, ganyan. So until I found it na, ay, pwede pala maging business to. Pasabay. And even tuyo, tinapa, lahat talaga. Pinapatos mo yun. Pinapatos ko yun, Boss RDR. Pag pauwi ng Philippines, lahat ng mga imported goods from Japan. Yeah. Pagka naman galing naman ako ng Philippines, lahat ng mga gusto ng kababayan
kababayan natin. Until sabi nila ganun, Miss Hai, alam mo you're already selling a lot of things. Lahat na binibenta mo. Bakit di ka magbenta ng alahas? So sige, sabi ko I'll try my best na makapaghanap ng jewelry dito sa Japan. And then napunta ako sa mga pawn shop. Naranasan ko, Boss RDR, when we are starting this business is meron ako isang kausap na manufacturing company in Japan. I was about to do live and it's my first time to do live for jewelry. So excited, andyan na lahat yung alahas. And then alam mo yung talagang pinastop nila, yung pipindutin mo na lang yung live, ganyan. And then somebody called. Ang masakit doon, mga kababayan natin yung gumawa. Anong ginawa sa'yo? Tumawag sila doon sa factory kasi parang sila yung mga pioneers into jewelry. If you allow Miss Haina to do the live there, we will no longer support or will not gonna be, parang they doing live sa kanila. Siyempre, that time, parang pakiramdam ko, sino ba naman ako? Wala naman akong kaya ibigay pa or patunayan sa kanila. So I really felt small and I really felt humiliated that time. So all the way 6 hours from our house sa Japan, sa apartment namin, biniyahe ko pa yon. Kaya umuwi ako, naiyak ako ng iyak talaga. And sabi ko kay Lord, if it's not meant for me, okay na tong nararamdaman ko na pain. Pero if this business is really meant for me and Justin, please open a bigger door for us. And then it was October 23, 2019, literally before pandemic. I called Justin and then iyak ako na iyak sa kanya. Tapos sabi niya, Honey, huwag ka na umiyak kasi yung sakit mo. So tatakot sila dahil mag-isa nga lang ako. Sabi ko, paano yan? Saan na ako mag-start? Wala naman tayong pera. Kinabukasan, meron ako na-receive na message na sabing ganon, you are cordially invited to jewelry show in Yokohama. Tinawag ko kaagad kay Justin. Sabi niya, sige, and then lilipad ako dyan. Pero sabi ko, wala tayong pera. Ang pera natin, 250,000 lang. Paano tayo pupunta sa show? Sabi niya, hindi ba sa pupunta ako? So he flew from Philippines to Japan. Tapos umattend kami, suot namin tattered jeans. Hindi pa kami nakasuits kasi hindi naman namin alam what it looks like in the jewelry show. Yun na yung start ng journey namin into jewelry. May binili kayong item doon? We went there and then we were overwhelmed with so many manufacturing company. And then hindi lahat ng tao is makabili or may invitation going there. Tapos nun, merong isang booth doon, so basta. Yung mga sinatawag nating pre-owned, talaga naglakas loob lang ako, Boss RDR, na tinanong ko yung nandoon na agents, can we do live in your booth? And then sila, hindi pa sila familiar. Tapos siguro because of my accent, the guy there, sabi niya, Pilipino po. Oh yes, sabi, kabayan. Sinabi, in-explain ko sa kanya na nagla-live selling ako. Wala pa silang idea at all kung paano ba yung live selling. Sabi niya, teka, tatawagin ko yung manager namin kung paano ba yung sinasabi mo. Then I explained to them how does live selling goes. And then sabi nila, sige, you try it. That moment na pinayagan nila akong mag-live selling, in 30 minutes, nakapag-sell kami ni Justin ng around 21 pieces. Nang wala akong alam sa alahas. Ang sabi ko lang noon, when I turned on my camera, wala akong alam sa alahas. I will just tell you the details nung kung ano yung nandito. And then we have to settle this in 2 days. Kung kailangan nyo bayaran siya ngayon, bayaran nyo po kasi wala ako talagang pambabayad. So I really told them wholeheartedly na wala akong ibabayad. I just really wanted to make them happy. So hanggang kumalat na yon dahil na-amaze sila na in 30 minutes may kaya palang magbenta ng ganun karaming alahas. Nabanggit mo sa akin na Pinoy din ang tumulong sa'yo. Ibig sabihin, yung judgment mo ba na ang Pinoy ay may crab mentality versus doon sa ang Pinoy ang tumulong sa akin, ano ang mas nananaig ngayon? Mas nananaig pa rin sa akin, boss, yung maraming taong mabubuting tao. Marami pa rin yung taong pipiliin yung kabutihan ng puso. Naiiyak ako, boss, kasi ang sakit isipin na parang pwede naman tayong lahat na magtulungan para sa negosyo, para sa kaiunlad ng bawat isa. Pero bakit mas pinipili natin yung mang-apak ng ibang tao kesa yung tumulong ka na lang, baka sakaling yung tinulungan mo makatulong rin sa'yo. Masasabi mo ba na bakit hindi masenso-asenso ang Pilipinas dahil sa ugali din natin? Yes, boss. Naniniwala ako talaga doon. Kasi if you really find it in your heart na ano ba yung mapapala mo kapag if you really build relationship to other people rather than doon sa mainggit katapakan mo yung tao just to achieve your goals in life. Kasi babalik din yun sa'yo eh. Sabi nga, di ba, what goes around comes around. Kamusta na yung mga detractors mo? Yung mga basher mo na nagpahinto sa'yo ng live selling? Sino mas malaki ngayon? Ikaw o sila? I can proudly say na mas malaki kami ngayon. Anong message mo sa kanila? Kung ano man yung na-achieve nila ngayong sa buhay nila, talagang yun yung blessing pa rin ni Lord na tanggalin nila sa puso nila yung inggit. Hayaan nila na yung ibang tao is ma-achieve din nila yung buhay nila. Kasi if you support one another, alam ng Panginoon yan eh. Sabi nga, huwag kang magtanim sa mga tao basta-basta. Bahala na ang Panginoon na magbalik sa'yo sa lahat ng bagay na tinatanim mo. Ngayon na nandito ka sa harapan ni Boss RDR at sila ay nasa harapan ng kanilang mga camera at nagkukumahog mag-live, you are now blessing them from afar. At ngayon, ang Jaina Jewels
jewels ay pang buong mundo na. Yes. Grabe. At saka tribute talaga siya sa mama ko, Boss RDR. She passed away 8 years ago. Because mama is the one who really loves the jewelry. And for sure, if nanonood siya ngayon, what's your message? To mama, alam ko na masayang masaya ka ngayon because every piece of jewelry that we have will be an elegant memory of forever for everyone. Dala-dala nilang lahat yung pangalan mo na gusto kong mangyari na kahit wala ka na dito with your presence, alam ko na kada piraso ng bawat jewelry na meron ng bawat tao na namili, ikaw yun. And your mom is? She's Jaina. And our brand is Jaina Jewels. And this is her legacy. Yes, Boss RDR. To all the business owners, mga entrepreneurs, inviting you to partner with us. We can offer to you, if ikaw ay walang puhunan, pwede kang mag-live selling for us. If you wanted to affiliate and promote our brand, meron din kaming affiliate partnership. And kung ikaw naman ay may malaking puhunan and you want to create your own design, pwede din kami mag-design sa'yo para sa'yo lang talaga yung design na yun. And we can also give you a free live selling room kapag gusto mo mag-live selling sa amin. At the same time, we can support you sa lahat ng kakailanganin mo. Meron kaming marketing arm also. We have our studio in Olongapo City that you can come and visit para magawa mo. Simulan mo na ang negosyo mo, mga ma'am ko, para sa pamilya at kinabukasan mo. Mga ma'am ko, you can follow us in our social media accounts. We have our Instagram account, Facebook account, and our TikTok account. If you want to talk to our customer service and partnership, you can message at partnerships@jainajewels.com. You can also check out our website at jainajewels.com. You may contact us at 0948-2323-533. Muli, maraming salamat. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyong lahat.